Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:07 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Ating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa atong sining pagpangalagad sa Usapang Agrikultura. Karon kadlaw sa Biyernes, June 13, 2025. Namyawi kita sing maayong aga sa aton sinipinilangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton sining programa kada Biyernes sa Usapang Agrikultura sa paghatag sang labing talalupang doon nga mga impormasyon. May kang tanan sa aton siniyang pagpanguma. Kani sa aton siniyang mga kauturan, hindi na pagpadugayon pa subong nga aga, mayara kita sa mga bisita. Nagikan sa NIA Region 6 agon maghatag sa aton sang pila ka mga impormasyon. May kang tanan sa mga programa sang ahensya. Wala natundaan subong nagsugod na ang tigululan ang tubig ang kinanglanon sa aton sinipila ka mga manguuma kag ang NIA upod sa Department of Agriculture Western Visayas buylugan na gid sa pila ka mga programa agud nga masuplayan sang tubig pila naton ka mga agricultural areas diri sa may Western Visayas. Mangin kaupod man naton karon ang aton sining nga tiglawas from Department of Agriculture, Sir Jan Candelario via Zoom. Welcome naton sa aton sining nga pagpangalagad ang aton sining nga co-host from DA Region 6, Sir Jan Candelario. Mayong aga, Sir Jan. Ayong aga, Sir Elkag, sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folk, sa tanan nga katapo sa DA Western Visayas, sa aton ng mga attached agencies, especially sa aton ng mga kaupod sa Bumaga, ang National Irrigation Administration Region 6. Maayong aga sa aton tanan ka, ginatabiyaw man nato ng aton Regional Executive Director, Director Dennis RRP akan ang aton duha, the Regional Technical Director for Operations and Extension sa aton nga OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation, si Director Zarlina B. Cuello. Maayong aga. Happy Friday. Salamat gid Sir Jan Candelario. Hindi ta na pagpadugayon pa, medyo siksikanay kita diri sa aton sining studio. Kaupod sa aton sining ma'am and sirs from NIA Region 6 kag karon mangin kaupod man naton natingwaan naton na maka-establishar sang kontak kay Engineer Jonel Bores, ang Regional Manager sang NIA Region 6. Dito na pagpadugayon pa kag before kita mag-shoot sang pila ka mga palamangkutanon, aton anay kilalahon ang aton sining mga guest subong sa studio na mangin kaupod naton diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ma'am, kindly introduce ang inyo sining mga kaugalingon and designation sa aton siniyang opisina para sa aton siniya mga tagpalamati kay mga viewers subong nga aga. Mayong aga sa tanan. So ako si Rebecca Grana, the Acting Division Manager sa Engineering and Operations Division sa NIA Regional Office 6. And upod commanding akon mga kapundanan sa Regional Office. Sige, sir. Si Sir naman, Sir?
May nga gagalita sa tanan nga nagapamati sa atong programa. Ako gali si Bonnie Tuala, ang head sang operation section sang regional office. May nga aga sa liwan. Kaga si Ma'am. Okay, so mayong aga sa tanan. Ako naman si Joy Babiera, Community Relation Chief, ang person responsible para sa Institutional Development Programs ng amang nga ahensya. So madamo ka salamat sir kag ma'am. Ang ano naton dugay no si Regional Manager Engineer Junel Bores nga aton siniya mga kaupod man diri sa aton siniya pagpangalagan sa hindi gid namang madugay. Kadto kita sa aton siniya nga mga palamangkutano na madamo kita sa mga topiko subong from operation, construction and institutional development program. Mauna kita na sa operation and maintenance. Ano ang status subong sa irrigation development sa Region 6 by province kag paano ini yung mga irrigable areas naton ang estado subong sa aton sini nga mga irrigation development and mga projects. Ma'am, sino ang pwede makasabat sa inyo? Sige, sir. So sa programa sang National Irrigation Administration sa subong ang ang Negros Occidental, so part pa sang Region 6 ang Negros Occidental. So sa kabilugan sang Region 6 mayara kita nga potential irrigable area nga 230,359 hectares kag sa amo sini nga total nga area 60% na aton nga na-develop. So ang equivalent sini sa mga 140,103 hectares. So sa amo nga mga nga datos ang included na di ang ang area sang private irrigation system nga may area sila nga 15,302 hectares kag ang other government agencies DA kag mga iba pa nga government agencies sa nga naga-cater sa agriculture ang meron sila nga 16,923 hectares. So ang remaining na lang area nga inop-develop sang NIA is 90,255 hectares. So kung i-breakdown natin per province, so ang Aklan, mayara sila nga potential irrigable area of 12,193 hectares. So ang na-develop na sa ila is 95% na. So ang nabili na lang nga inop-develop sang province ng Aklan is 599 hectares. So sa probinsya sa Capiz, may ala silang potential nga 30,538 hectares. Kag mga 56% na ang na-develop naton. Kag ang nabilin na lang nga area is 13,428 hectares. So sa probinsya sang sang Antique, bali 20,000 ang potential nila nga mailigahan, 20,894 hectares. Kag 82% na ang na-develop sa may Antique. So ang nabili na lang is 3,616 hectares. So for the province ng Iloilo, may alas na potential area nga 65,343 hectares. Kag 71% na ang ilang ang aton na develop kag may nabili na lang silang 18,358 hectares. Sa probinsya sang Guimaras, may total man silang potential irrigable area of 7,104 hectares kag may 19.15% sila nga na-develop nga area. Kami nabili na lang 5,743 hectares. So ang probinsya sa Negros, dako ng ilang area, 94,297 hectares. Amo ning ilang potential irrigable area.
Tapos ang na-develop na is 48.57%. So may nabilin pa sila gyapon nga 48,489 hectares nga inog develops. So kung tanaw naton gali nasiling nimo nga sir no ang NIR part pa sa sining tuig sako pa ang ilang operations ang NIA Region 6 naton sir. O sir, ay ang wala pa sang proper nga turnover kon ang organization nga ang central office para nga sa organization sang NIR sa NIA sa Negros Occidental. Sir John, may dugang ka nga pamangkot? Yes, may ara kita ginatawag na double dry program, sir, no? Paano naman ang implementasyon sili nag-improve naman niya sa cropping intensity sa pila ka mga major irrigation systems diri sa aton sa Western Visayas. So, thank you sa liwat, no? So, ang aton nga program sa may double dry, so, ang pisa, ang ginatawag natin nga double dry is actually duwa ka dry, isa ka wet. So, tatlo ka cropping. So, originally, ang aton programa, ang double dry, third cropping na sa may aton nga pan mga normal na ginahimo. Pero sa programa sa aton nga administrator, do baligin in program gid kagin butangan sang proper nga mga plano kung paano i-implement ang double dry. So usually ang basic nga schedule ang aton nga first dry nagakomensa sa mga September hasta sa mga November, tapos nag-second dry kita mga November to month of April. So after sinakuli amo na lang aton nga wet. So amo na lang ang tawag nila nga ang aton nga double dry, pero sang una gatawag man sang DA nga quick turnaround para nga ano naton ang sustain naton ang third crop kay kung kulang ko ng aton nga area ang aton himuon para makabuli kita sa aton nga production, increase naton ang production o kon ang cropping intensity. So ang implementasyon sang double dry naghatag na sa aton sang sang taas nga cropping intensity kay based sa among record ang third crop sa 2024 nakatanom lang kita sa 9,263 hectares. So bilog ning ang record naman is bilog nga Region 6 sa communal and national irrigation system. Pero sa subong sa 2025 naka-irrigate kita sa 17,000 hectares, 346 hectares. So CIS man nagyapon kag NIS. So nag-increase kita sa 8,083 hectares nga na-record din isang subong nga kwan sa subong tuig. So kung ibase naton sa sa percentage, ang nagligad nga tuig sa 2024 ang aton cropping intensity is 124.17%, pero sa subong ang aton nga cropping intensity naglang ato sa 146.19%. Ano naman yung sir ang aton nga mga measures nga ginahimo no para ma-ensure naton ang timely and efficient water delivery especially no sa mga peak planting seasons naton? So ang aton niling Sige, bago kita magpadayon aton na i-welcome sa aton siniya nga programa, maga-join sa aton siniya via Zoom man si Engineer Junel Bores, ang Regional Manager sa aton siniya NIA Region 6. Engineer, welcome kagang imo sini nga pagpanamyaw sa aton sini mga tagpalamati sa bunga nagaupod sa aton sini programa usapang agrikultura. Mayong aga sa imo, Engineer. Mayong aga gid sa tanan. Nagpasalamat kami nga na imbita kami diri sa imo nga programa sa usapang agrikultura. Sa tanan nga especially sa amon ng mga Irrigators Association na nag-monitor pag nag-upload sa amon sa imo programa. Kami sa National Irrigation Administration kaupod ko man ang amon nga division manager dira face to face si Engineer Rebecca Grana sa EOD or Engineering and Operation ang amon nga chief sa operation si Engineer Bonnie Tuala
si sa amon nga bag-o nga Pablo PRO namo no si Sir Rafi Hilario sa kaupod man namon si Ma'am Joy ang head sa amon institusyonal. Sir, ang ako niya nga gusto ko lang nga ining pamangkot o ang concern regarding sa ano nga mga measures ang pasiguro sang niya para yang ang timely no ang timely kag efficient water delivery no especially sa peak planting season ano namon mapasigurado una may ara gid kaming third tranche na ini dako gyud nga bulig sa amon sa mga sa operation ang 2023 first tranche, last year 2024 second tranche kag bag-o lang gid nga natabo nga third tranche nga delivery sa mga heavy equipment. Ini dako gid ang bulig sa amon especially sa pag ensure nga ang aton tubig no balantaman nga mostly sa aton mga system CIS or communal irrigation system no kag sa national irrigation system hindi man sang ang source ng tubig nato ara lang niya no nagtawag nato run off the river kung ano lang ang ara sa suba mo lang ginang usab nato now ang ato nang gidara ya maobra is maximize no ini nga mga pagkuha sa tubig preparasyon sang aton nga system mga kanal no ang pagkayo naton sa mga intake magagmay natin nga dam kag ang conveyance nato ng kanal so masami nga problema o kung challenge sa amon amo ining mga siltation no kay nagasulod nga tubig may dala na ini nga mga sediment kag amo ini ang cause ang heavy sedimentation tag impede sang aton yang delivery sang tubig lagi sa may downstream o kung sa may tail end nga kanal naton so ini ginapa sigurado na namon subong through our heavy equipment nga ginhatag nga deliver man sa atong ginhatag sa central office no nagpasalamat kami sa amon administrator ining programa ining reflecting program nga ginhatag sa amon kag ginpost gid sa amon administrator through our central office no kag sa pag approve man no sa atong nga presidente si Presidente BBM. So te dako gini nga help especially sa nasiling nimo tinensindihan ginato na no ang kung gisa ko do ining halimbawa ang mga bara sa mga system naton simply naganabaw man ang mga areas kag nabudlayan ang pagpenetrate sa aton sini nga tubig. So hopefully ang ining mga bag-o naton nga equipments makabuligid especially nga nagapaano na subong no pasulod na gid kita sa rainy season. May dugang ka nga pamangkot Sir John? Yes. Ano naman ang mga key challenges sa noon mga pagpanghangkat na ginapakatubang sa NIA Region 6 especially sa pag-maintain at pag-rehabilitate sa ato naman niyang mga existing irrigation systems. Sa ato niyang mga major challenges sa pag-maintain of course nabalatan na no ang amon yang national system mga irrigation system isa na dira ang Santa Barbara no mga Aganan diri sa Iloilo kag iban pa masami sining amon mga irrigation system ya may mga pila na kadekada ini nga nagaserbisyo so ang very challenging gini sa amon ang pag-maintain no ag restoration now isa gid no sa mayor nga challenge sa amon ining paano namon ma-maintain no ining mga dilapidated structures so funding ang funding gid ginapasiguro namon ina nga kada funding season include naton ining mga dilapidated structures kag ang of course ining aton nga kanal nga ma-include sa amon nga budget so far ining amon yang mga request nga mga budget
ang tawag namon sa restoration, restore rehab na ang budget, no. Previous years dumayo man ang resulta sa amon mga gina-request sa paagi sa mga program of works. Subong lang gid nga tuig na medyo very challenging gid sa amon kay may mga slashing kami, dagko gid ang slashing which will directly nag-affect sa amon yang naka-program ng mga lubrahon sa mga existing NIS kag CIS. Dako ini ang iya nga mabulig sa amon pagmintinar kay sa nahambal ko kay ina nagapangita kami sa mga bag-o nga mga area kada tuig, new area, no, mandato sa amon man nga central office, pero ang pag-maintain sining mga pag-restore sining mga nag-exist na mga area tama man ka importante kay kinahanglan gid naton niya ang aton yang nga pag ang irrigation, no, sa amon nga mga national irrigation system, existing irrigation system kag sa CIS through the help, no, with collaboration sa amon mga irrigator association, dako gid ang mabulig ining para sa programa sa gobyerno nga food security, no, kay food security sa amon gina-ensure namon ang water, no, water security, but the point is hindi tama kadasig sa amon nga pangita sa mga bag-o nga area, especially mga dagko nga mga new area sa through our big ticket project. Kung isa may mga pila ka tuig kita nga maka secure sa ining mga area bago nato mairigahan, but ang kadula nga mga or hindi marigahan nga mga areas or old or existing area, kung hindi nga mo ma-maintain mas kwan pa, no, isa do balansi o kung basi dagpo pa ginatanaw namon may mga kwan pa nga dalagpo nga area ang hindi namon mairigahan kung hindi namon ini ma-maintain ini nga mga existing area. Kadto kita sa aton sining sunod nga pamangkot, no. Paano ang mga irrigators associations naman sa Region 6 naga-contribute sa effective system operation kag water distribution naton? Bala naton nga ti ang mga irrigators association ka partner gid sang aton siniya nga niya sa pila ka mga pag-develop sa mga project naton. So paano naka-contribute man sa effective system sa operation sang niya ang aton nga mga irrigators association? Anyone can makahatag sang information sa aton ma'am, si ma'am. Sige ma'am. Mayong aga sa liwat. Sa subong tam ang gigkita ko ang contribution sa aton nga mga irrigators association para mapanami ang aton nga pag-deliver kag maayo nga operation sa aton nga irrigation system. Kaya ang isa sa mga katuyuan sa aton institutional development program ang pag-organize ng isa ka irrigators association, no, nga magiging partners ang NIA sa aton nga operation and maintenance. So ang ini siya, ang ilang nga contribution nga sa diin sila na subong ang naga-assume sang responsibilidad sa pag operate kag pag-maintain sang aton nga irrigation system under ini siya sa Irrigation Management Transfer Program nga sa diin ang NIA kag ang IE may ara siya nga may ara sila nga MUA. Nga dira sa MUA nagahambal nga sa activity nga pag-aobrahon sang IA, like for example sa maintenance activity, ang IA magahiwat sang regular nga canal clearing, mga minor deserting kag oiling and greasing sa mga struktura sang aton nga irrigation system para mapanami ang aton nga pag-distribuer sang aton nga tubig pakadto sa aton nga kaumahan. Sa paghiwat nila sang sina nga mga trabaho sa maintenance, baligi na hatagan sila sang 2,800 per clearing per 3.5 kilometers sa aton nga mga lined canal. So ambot nga no na simento nga mga kanal kag 7 kilometers sa wala pa na sa mga nasimento na naton nga kanal. So ang ini siya
gina-consider ini siya nga remuneration. Sa pag-ano naman sa operation activities, ang pag-distribute sang tubig, pag-preparar sang lipa, bali ginahatagan ini sila sang 500 pesos per hectare as an operation incentive. So ang principle diri nga the more o kung mapalapad sa ngaton nga Irrigators Association ang natubigan sa ilang nga area, magiging dako man ang insentibo nga pagabatonon nila sa aton nga ehensya. So at least no ang aton nga mga katako ang mga miyembro sa Irrigators Association mapisanan sila, ma-motivate pagid sila ma'am nga i-maintain kag pakaayuhon ang operasyon no especially sa mga malabutan sa aton sini nga pag serbisyo kay sila ang ara dira sa area, sila ang nakahibalo sang lugar do mas mahapos abi sa ila ma'am no kag mang-impart sila sang pag-maintain sa aton nga mga kanal sa ma'am. Oo, insakto gina sir. Kaysa pag-assume nila naka-develop sila sang sense of ownership sa irrigation system. So wherein nga dapat nila amligan, dapat nila tipigan nga para hindi ini siya maguba. Kadto kita sa dugang naton nga mga palamangkutanon from operation and maintenance kadto kita sa construction no. Ano ang mga dalagko nga mga nangin accomplishment sa aton sini calendar year 2024 sa irrigation projects naton in Region 6 in terms of area developed, ang mga farmer served kag sa financial utilization naton na sino ang aton nga maka-share about sa sini ma'am? Okay, so liwat, mayong aga sa tanan. Ang infrastructure project sa NIA, nag-include ini siya sa pag-construct sa mga bagong irrigation system. Kag sa nahambal kay ni Sir Judel, pag-repair kapag rehab, o pag-restore sang aton nga mga existing nga mga irrigation systems. So sa 2024, ang Region 6 may ara nga 1.7 billion nga allocation para ini siya sa mga 116 ka mga short gestation projects naton kag upod diri sa allocation ini ang 500 million nga para sa aton nga solar pump projects. And out sini sang 116 naton nga mga projects nakakompleto na kita sang 108 ka projects. And equivalent na ni siya sa 90.89%. And ang iya corresponding sini nga financial accomplishment ara na kita sa 64.89%. So ang area nga na-develop sa out sang 610 hectares nga new areas nga gina-target nga i-develop, may ara na kita nga 110 hectares nga na-accomplish. Hindi ang construction sa NIA sa infrastructure hindi lamang sa new areas kundi ang sa nahambal pag-ina pati mga repairs ang aton kag mga structures kag ang restoration sa mga existing. So sa existing naton nga structures may ara kita nga 791 hectares nga restore na naton. So it means nga may ara kita nga 791 hectares nga from non-operational area o kung hindi malabot sa una sang tubig because may mga guba nga structure so kung maano naman ni siya malabot na ni siya sang irrigation water. And ini nga mga proyekto naka-serve na o nakabulig na sa 6,647 naton ka mga mangunguma ini both sa mga repair works naton kag sa mga bago nga na-develop na area. And out sina sa 6,000 nga na 333 farmers ang maka-benefit sa aton nga solar pump irrigation projects. Ang kinanami abisang solar nga ini nga mga projects namon hindi niya maggasto ang farmers ang gatong para maka-operate sa gumba para makapatubig. So solar panels ang source ng aton nga power. So ma-maximize naton ang energy from the sun kati daw sa subong kita nagid kag daw evident nagid ang mga teknolohiya with regard sa
pag-maximize ang solar energy kag sa agriculture. Dako gid ini nga bahin no sa aton sini nga mga mangunguma kag bulig ang mga solar pump naton. Mabuhi lang kita sa pila ka mga pahanumdom kay maridaya lang kita sa aton siniyang connection no sa aton sini nga Zoom kag sa aton nga pagbalik padayon naton ang pila pa ka mga topiko naton may kang tanan sa mga proyekto kag sa mga na-construct nga mga projects sa idalom sang NIA kag madamo pa sa pagbalik sang usapang agrikultura. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:39 na sa aga, kadasig lang sa nga tiyempo, no? Pero padayon kita diri sa aton siniyang pagpanglagad ka namin sa aton nga topic. Kung magsiling kita nga daan nga tiki tubig ang kinahanglan ta. Ang NIA Region 6 kita mo ang nagapatigayon sa madamo nga mga proyekto naton para nga masuplayan sang tubig ang aton sini nga mga mangunguma kag balaan naton nga ang tanan ma'am excited na sa pagbukas ang Halaor Mega Dam Project under ini sa supervision sa NIA Region 6. By the way, ma-proceed kita sa aton sini mga dugang nga mga palamangkutanon. Ambot ara na. Ara na si Sir John. Sir John, may dugang ikaw nga mga pamangkot? Yes, you meant ang kagina ang pila ka mga accomplishments sa calendar year 2024 may katapanan sa aton irrigation projects. Subong naman niya nga 2025, Ma'am Senator, no, ano ang mga major naton nga mga irrigation projects nga ginaplano subong nga tuig kag ano ang aton mga targets in terms sa service area kag aton mga beneficiaries. Okay, so this year, sad to say nga daw medyo nagnubo ginangamon nga budget kumpara sa last year. Kung sa last year, may ara kami nga 1.7 billion. So, buong ara lang kami sa sulusubra lang kamay sa 1 billion. So, ang 2025 projects namon, region-wide, may ara kami 88 projects. And sa nasiling ko wagina, this includes sang mga repair, rehab, and restoration namon nga obra. And of course, ara man gihapon ang solar projects namon nga nag-worth 850 million for 51 projects ni siya. Ang solar projects namon may nagaupod sini ang 410 hectares nga bag-o nga mga area nga ma-irrigar kag may 440 nga hectares nga area nga gina-augment ini sa aton nga mga existing system. Ining mga area ning ginahimo sang solar pump naton nga augmentation ini bala sa mga tail end naton nga kung mag tag-ilinit nga medyo kulang aton tubig ini siya nag-augment sa mga tail end naton. Ang kaisabla hindi malabutan na sang tubig naton through sa kanal. So ang 2025 naton nga projects ini may mga 2,255 ka farmers ini siya nga
maka-benefit sini. Sa 2025, upod sini sa allocation man naton ang part sang duha naton kadako nga project nga naga-ongoing na ang Cabanos Reef kag ang Cabanos Reef nga ara sa San Lorenzo, Guimaras kag ang Bayuyan Reef sa may President Rojas Capiz. So ini nga mga projects is nabilong ini sila sa akali sa mga dalagko nato nga projects, multi-year projects ini sila ang duha. So ang sa 2025 may part nga may allocation kita for this year. Part lang ina siya sang kabilugan nga pundo nga para sa Cabano nga 875 million. Nga ini nga proyekto is construction ini siya sang Earthfield Dam kag nga mga structures, and maka-benefit ini siya sang 1,304 ka mga farmers naton. Kag ang Bayuyan Reef nga part subong nga tuig may allocation sa kabilugan nga programa sini nga 664.75 million, and this will benefit sang aton mga 540 tanan ka mga farmer beneficiaries. So aside actually sa 2025 ni naton nga mga projects, may ara di kita nga mga projects man nga naka-line up nga ara na siya sa detailed engineering stage, so kung ara na bala sa mapag-ubras ang iya nga mga plano na gidya nga in detail na siya. Ang isa di is ang Aswe River Basin Agricultural Development Project naton sa Sara, Iloilo. Ang total project cost ni base sa feasibility study is ara sa 4.4 billion. Kag may gina-target ni siya nga 3,899 hektarya kag maka-benepisyo sini ang mga 2,529 naton ka mangunguma. Ginapaano ni namon, ginaplano ni siya tani kung mapunduhan ang iya nga detailed engineering sa 2027 ni siya posible nga sugod na gid siya sa construction. May ara pagid kami isa ka project sa Hinubaan, Negros Occidental nga ara man subong sa detailed engineering stage, and ini siya may total nga cost sa 2.9 billion based ni sa feasibility study. Kag may gina-target nga area nga may regard nga 2,087 para makabenepisyo ang 1,909 naton ka mga mangunguma. So hopefully no ining mga big ticket projects naton maamat-amata naton kibala naton nga sa siling kag ginawa ni Ma'am no kag ni Engineer Boris man ang slashing sang budgets with regard sa mga medyo masin naton ngati maapektuhan gawa ang pila man naton ka mga big ticket projects. Ano naman yung mga major causes ng delays or bottlenecks sa construction sa aton ng mga irrigation facilities in Region 6, Ma'am? Okay, ang sa construction Abi, Sige, Ma'am. okay, so sa construction, may ara kita ginasilinga pre-construction phase kag construction phase na gid. So sa construction sa amon sa NIA, usually ang mga na-encounter ginamon nga mga bottlenecks is sa pre-construction phase, anablang pagkuha naton sa mga statutory permits nga kinanglan giniya i-secure before maka-start ang project. Isa dira ang aton nga environmental compliance certificate nga kung mahibaloan naton ini kinahanglan gid mag-agi gid sa DNR, EMB para maka-secure sini. And may ara pagid mga damo iban na clearances. Ang sagid usually nga medyo na budlayan gid ang niyang aton bala nga sa right of way acquisition. Kay may ara manabi kong kaisa nga mga landowners nga affected nga
hindi man naton ma-deny nga hindi gid outright nga pabor sa mga projects kapin pa kung directly affected gid sila. So amo na ang mga kaysa ang mga naga-delay sang aton nga pag ano sang aton mga projects. And isa pa gid ang pag kuha naton sang CP on certificate precondition sa opisina sang NCIP kung ang aton mga proyekto may ara nga mga IP so kon indigenous peoples. So medyo inisilabaan nga ginahalungan man ni naton nga hindi bala maapektuhan gid ang ilang nga mga ma-preserve bala nila ilang culture. So that's why gina-guidean di kita sinisang NCIP. And also ang sa construction phase na bala naton usually gid ang budayan gid kami is ang inang sa time na bala ni nga tig-ululan. Kaya ang most of the projects sa NIA is nag-involve na siya sang construction, siyempre sang dam, which is ara gina siya sa Suba. And may ara kami nga mga projects balaan nga kung reservoir type na siya nga kapin pa kung earth fill. Naga-require gini siya nga magtambak na blasong earth fill na ginatawag is kinahanglan gina siya ang eksakto gina compaction o kung pag dasok gina blasang duta. So ina nga mga klase obra need gina siya nga hindi siya ang especially sa dam ha. So kung tigululan masami nagabaha. So kung pagbaha na gani affected gini ang construction. And sa mga backfilling manamon sa nahambal ko sa earth fill naton nga dam, mag-backfill ka na, controlled dapat na ang moisture. So kung nagainulan, so hindi ka pa possible mo makaproceed sa imo obra. So most of the time, amo gina ang nagahinder sa NIA nga pa-implement ang mga projects ang mas madasig. Salamat gid ma'am. Paano naman iya sang NIA Region 6 ma-ensure ang quality control and sustainability sang aton nga mga infrastructure development? Si Regional Manager Engineer Bores maka share with regard sa sustainability sir sa mga infrastructure development naton sa NIA Region 6 engineer. Yes, isa ina sa aton nga requirement gid no sa during the implementation, not only on the design, usually ang design naton pag ang mandate diri lang sa regional office no kung mga gagmay nga mga estruktura, so regional office pag nanto na like the dam, so central office. So medyo sigurado kita sa design pag abot sa ang most challenging part dira is the implementation. So there is the implementation muna ang aton ginatan-aw during the execution of the contract, especially sa mga contracted na mga project. So ara gid ang aton nga mga personnel. So ang aton nga mga personnel apart from our project in charge may ara kita yang section nga dagang tan-aw gid sa quality control. Ang amon gani ang material testing and quality control naton MPQC ara gid ina naga-monitor. Apart from that, sa mga dalagko naton nga project ginatan-aw may ara ginayang MMT o multi-party monitoring team. Ini isa ka independent nga body gina-compose in isang local government ang naga-concern LGU kung ini gina-construct in project. Apart from that may ara pagkikita yung central office nga naga-monitor sa aton nga implementation ang central office ini especially during the paabot sa aton yang before ang acceptance ang aton nga project ang aton nga concerned irrigation association ara man sila may acceptance kita gina-require naton acceptance sila mismo makakita nag-ara dira during implementation kaya before mag-start ang project may ara kita ginatawag ng pre-construction nga mga conferences ara sila ginapa-intindi amo ini ubrahon amo ini dapat ang inyong bantayan. So hindi lang niya ang nagabantay, may ara kita nga mga stakeholders na nagabantay dira. Pag may mga technical kita na nagabantay,
hindi lang sa NIA regional level kag sa may project management office level kundi pati man ang atong central office nga ang mga technical personnel nga nagabantay dara especially during the final inventory. So ara na makita na ginaton kag ginatanaw ina kung may mga kulang o kung may mga hindi insakto nga nga mga construction methodology during implementation ang gina-monitor naton dira during the implementation sang project. So amo ina ang aton nga paagi nga ma-ensure ang quality or ang quality control sang isa ka proyekto. Salamat gid engineer sa dugang nimo nga paathag may kang tanan sa pagpasiguro nga sustainable kag involve ang nagkalain-lain nga mga parties sa pag-monitor sang sini nga mga projects naton. We have 8 minutes remaining sa aton sini nga programa kadamo-damo pagkikita tani sa mga luyag ipamangkot. Pero tagaan naton sang tsansa karon ang aton sini nga regional manager sa paghatag sang katapusan nga mensahe. Pero bago ina, base may mga dugang pangapaapas nga pamangkot, si Sir John Candelario. Sir John, go ahead. Yes, may kang tanan sa aton ginatawag nga institutional development program. Sa karon ano ang aton nga mga collaborative nga mga initiatives nga in-undertake sa NIA Region 6. Paupod ang ibang nga mga government agencies, kag aton nga mga local government units sa nga suportahan ang aton nga irrigation and rural development. Sige. Si ma'am, mahatag sa aton siyang explanation sa institutional development program. So sa subong ang aton nga ihensya nagapakig-angot ini siya sa mga other government agencies o ang ginatawag naton ang partners naton sa irrigators in providing agri-support services sa aton nga mga irrigators association. So paagi sa sini nga mga collaborative initiative naton sa aton nga mga supporting agencies, so nakakam up kita sang mga meaning of assistance nga wherein nga ang tanan nga mga supporting agencies nag-submit sila sang ilang nga mga PAPs, project and programs to be availed by our irrigators association kag sang aton nga farmers. So dako gini siya ang nabulig sang aton nga gin-produce nga mino nga assistance kay ginpanghatag naton ini siya sa aton nga mga IA. Kag ang isa sa mga indicators ini siya nga nag-increase ang aton nga farmers nga naka-avail sa mga services from our partner agencies. Then ang another pagid nga mga collaboratives initiative nga ginahimo naton, nagakanda kita sang regular nga quarterly convergence meeting. Nga sa diin sa meeting nga na siya ginalantaw nato ng mga issues and concern ang mga problema sa aton nga farmers kung nga hindi sila maka-avail sa mga programs and services ang aton nga supporting agencies. At the same time ginalantaw naton ang status o kung ang performance naton in terms sa mga availment sa ang programs and projects from the other government agencies. Kag ang isa pagid nga ginaobra naton, this is sa level na sa aton nga mga irrigation management office, nagakanda kita sang regular nga system management committee meeting nga sa diin ang aton nga LGUs actively nga naga-involve sa sini nga meeting. Kay there are mga issues and concern nga ginalink naton sa aton nga LGUs para mahagan-hagan o masulbar ang ini nga mga issues and concern. Kag ang isa pagid ang nag-create kita sang group chat nga issues and concern nga hindi siya madala within sa mga regular nga mga convergence, mga SMC, dira na siya naton ginapaabot kag outright ang mga concerned agencies nagahatag man sila sang ilang nga mga recommendation and suggestions with regards to that issues and concern. So at least may ang collaborative initiatives na maximize ang technologies and communication
utilize ta ang kapasidad sang Irrigators Association sa mga madamo nga mga proyekto, no? Muy importante gid ni ang kolaborasyon sang LGU kag sa aton sini nga mga nagkalain-lain nga agencies. So dako gid nga bagay para nga ma-achieve ang aton sini iya nga mga goals, especially sa bahin sang NIA. Daw tatlo na lang ka minuto sa aton nga nabilin. Damo pagit tayo sa mga palamangkutanon pagit kag balanta nga damo gid sang mga luyag pa nga ma-share ang aton sini nga mga resource person from NIA Region 6. Gapasalamat gid kita full force gid subong ang aton sini nga NIA Region 6 from Regional Manager kay Engineer Bores kag sa tanan nga mga kaupod na NIA no dira sa ahensya. Pero sa katapusan kuhaan naton sa final message ang aton sini nga Regional Manager sa NIA Region 6 bala naton nga masako gid permi si engineer sa pag-monitor sa madamo nga mga projects naton in Region 6 kiti ang NIR sakop man sa gyapon sang Region 6 sa madamo nga mga programa. Go ahead sa imo sini final message sa aton sini nga mga tagpalamati kay mga mamuma, Engineer Junel Bores. Salamat din sa pag-imbita sa amon. Magpasalamat kami diri sa programa ng Radyo Pilipinas Usapang Agrikultura. Sa kay Sir Jan, no? Sa Sir Jan Candelario, kay sa imo Sir Junel Maclay. Kami tanan sa National Irrigation Administration 6, no? Nagapaningwa gid kung ano ang programa sa amon nga opisina sa especially halin sa central office, no? Gusto din naman na mapaabot kag ma-execute kay nakabalugi kami nga ini para tanan sa kayuhan sang aton nga mga farmer beneficiaries. So isa na gusto ko man nga i-mention nga ang amon nga opisina aragid dako ang naka-focus no sa mga dalagko nga project nga wala pa naton gani ma-mention kay na especially ini kanay ng panay river basin nato nga project sa Capiz. Dako gid sining epekto dis na consider nato nga game changer sa agrikultura pag-abot sa probinsya sang Capiz. Subok man ini naton patapos na no nga proyekto diri nga DRMP o Halao River Multipurpose Project Stage 2. So tingin ta nga matapos o ma-construct ining ginatawag naton nga mga conveyance canal para mapalabotan naton ang iya sini nga purpose, ang iyang benepisyo nga ginahulat sa aton mga farmers. So madamo gid nga salamat sa inyong programa. Madamo ka salamat Engineer Junel Bores sa NIA Region 6 Regional Manager sa time again hatag mo ni diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo sa government state media partner ninyo sa inyo sini nga mga proyekto kag at least ang aton mga mangunguma natagaan naton sang kahigayunan nga mabatian ang inyo sini nga mga proyekto kag mga programa na makabuligid sa aton siniya nga mga mangunguma kag sa call for food security nga mo gid ang agenda sa aton sini nga administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Saliwat salamat gid sa inyo siniya nga pag-upod diri sa aton siniya nga programa, ma'am and sir, kag kay Engineer Bores. Bago kita magtakop, namyawon tanay sing mayong aga ang aton nga mga Facebook Live viewers ba si magsunggod sila. Sir Brian Pagmanwa, Sir Eugene Roth, Sir Rafi Hilario, si Sir James Earl Ugatis from Department of Agriculture, Sir Joseph Franzuela. Salamat gid sa inyo siniya nga pag-upod diri sa aton sini pagpangalagan. Wala na kita tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagan sa programa Usapang Agrikultura. Salamat gid Sir John sa imo siniya nga pag-upod via Zoom sa aton sini nga programa. Kita sa masunod nga semana. O naging lamang inyo alagad Junel Maclay. Mayong aga Pilipinas. God bless. Iloilo. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala
kategorya ng Pag-International at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.